Ayun, good morning po sa ating lahat. Ayan. Pwede bang kabatiin mo katabi mo, good morning sa iyo. Ayan, stretch mo yung hands mo towards your katabi. Mag-speak ka ng blessing ni Lord. More blessing, success, victory in Jesus' name sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Ba't ba nag-feedback? Hello. Ayan. Yun, thank you po, Kuya Jabit. Ayan, no, bago ako magpasimula ng word ni Lord, no, yung testimony ni Ate Shane, no, pag may nag-curse sa atin, no, may sinabi sa sa Book of Numbers chapter 23 verses 8 to 30. Pero yung verse 8 ng number 23. Sabi doon, Balaam stated that it's impossible to curse what God has blessed. You know, how shall I curse whom God has not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defiled? No? Kung may nagganyan, direkta sa'yo nag-curse, wag mong tatanggapin, you will counter-attack. No? Nagpi-feedback ako. Wala bang? Kuya Job, pabawas ako. Yun. Thank you po. Yan. Kapag may nag-curse sa harap natin, wag natin tatanggapin. No, i-rebuke natin 'yan kagaya ginawa ni Ate Shane, no? Lagi natin ginagawa yan dito na pag sa deliverance, wag natin tatanggapin 'yan. Okay? Dahil pinagpala na tayo ni Lord sa divine exchange, naganap na 'yan. Yan madalas na nakalagay diyan, no? Yung 7 divine exchange. Ang isinabit sa puno ay sinumpa upang tayo ay mapagpala. Yan. Si Jesus 'yon ang umako nun. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are blessed, you are not cursed. No? Yan. Sige, ang ating pong pag-usapan ngayon ay consistency. Yan. Usapang consistency. Pero ang ating teksto hango po ngayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Yan, kung may Bible kayo, sumunod po kayo sa akin. Sundan niyo po ako, no? At yung mga nasa online din po, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tayo manalangin. Lord, dalangin ko, Lord, ang salita mo ay mahayag ng tama, maunawa ng bawat isang naritong mensaheng ito, hindi lang basta napapakinggan, kundi may pamuhay at maranasan, Panginoon, ang salita nito. Dahil ito'y salita mong buhay at makapangyarihan. Marami pong salamat. I declare, Lord, your covering upon this place, Lord, with the blood of Jesus. Holy Spirit, give us understanding of your word. And as I share your word, let your will be done, not mine, Panginoon. Ito naman ang gawa ng diablong si Satanas upang hadlangan ang mga gawa mong pangapagapalang dapat sa amin aking sinasaway. In Jesus' name, amen and amen. Consistency ang ating pag-usapan ngayon. No? Tanungin mo ang katabi mo, consistent ka ba? Yan, sige nga. Bakit kailangan tayong maging consistent sa buhay? Pananampalataya, no? Lagi may feedback, no? Bakit kaya nag-feedback? Malakas? Wow, todo ang mic. Yan. Yun, okay na. Thank you, Lord. Ayan, no? Consistency, no? Alam niyo, sa totoo lang, isa sa pinaka very consistent, no, gumagawa ng mga hindi ka nais-nais sa buhay natin ay si Satanas. Very consistent yan. Wala pa nun sa Book of Genesis, ano yung ginawa kay Eva at Adan? Diniceive. No? And until now, Satan is still deceiving us. Even though defeated foe na siya, base yan sa Book of Colossians, ginawa ni Jesus sa kanya, dinisarmahan lahat ng kanilang kapangyarihan, si Satanas at ang mga demonyong ito, dinisarmahan. Ano pa? Pinahiya sa madla, no, sa pamamagitan ng kanyang cross. But still, pumapasok pa rin itong si Satan na ito sa mga iba't ibang tao to deceive. No? Kasi consistent siya dun sa kanyang agenda. Ano yung agenda ni Satanas? John 10:10, ano yung agenda niya?
Steal, kill, destroy. Hindi nagbabago. Yan pa rin. Consistent siya until now. No? Kahit nga itong ano lang, no, sa, ewan ko, napanood nyo sa internet nyo. No? Yung tatlong kabataan, humitit ng tuklaw. Boom! Ganyan-ganyan na sila. Oh. No? Hit-hit lang yun. Grabe. Parang ito yung mga nakita ko sa YouTube na mga ano. Sabi ko parang yung mga nasa Amerika ito, yung mga homeless na talagang gaganyan-ganyan na rin sila. Wala silang... Grabe, no? Ingat po kayo. Huwag kayong basta-basta ano. Ayaw, penpre, di kayo naninigarilyo na. Tanong mo sa katabi mo, naninigarilyo ka ba? Chumachonky ka pa ba? Nako. Uy, wala nang chonky dito. Bawal nga na. Baka nagsashabu. Shabu-shabu na lang tayo. Mabubusog ba tayo, di ba? Ayan, o. Shabu-shabu sa Mega Mall. Patindi ang lutuan doon sa Mega Mall, ano? Shabu-shabu. Yan. So, pero pag ano, no, wag na wag po, no. Ngayon, ang grabe ang ginagawa ng kaaway, no. Agenda niya, steal, kill, destroy. Consistent. No? Consistent hanggang ngayon, siya yung nagsisinungaling. Kung paano nagsimula doon sa Book of Genesis, kay Eva at Adan, ang kanyang kasinungalingan, nasabi, ano, sinabi ng Diyos, huwag kainin yung bungang yun, pero kinain pa rin. No? Kasi nga, napaniwala sila doon sa kasinungalingan ni Satanas. No? Hindi ka mamamatay, no? Sabi doon. Kundi magkakaroon ka lang ng kaalaman. No? Sa masama at mabuti. No? Pinagbawal ng Diyos, pero yun pa rin. Napasunod pa rin sa lie. Until now, si Satan ay nagsisinungaling pa rin until now. Kahit nasa loob nga ng church yun minsan. Tari mo katabi mo, ikaw ba yan? Hindi, siyempre. No, para si Jesus, harapan niya si Peter. Ano sinabi niya kay Peter? Get behind me, Satan. Woo. Nandun si Satan. No? Nung nandun nga si Job, no, sa yung nagtitipon si God at yung mga angel, biglang dumating sino? Sa heaven, si Satan. Tapos tinanong ni God, nakita mo ba yung kinagigiliwang kong tao, kinagugustuhan kong tao? Si Job. Yeah. Andun din, meeting si Satan. No? Kasi nga, consistent siya sa kanyang agenda. Anong ginawa niya kay Job? Alam naman natin, pinatay lahat ng mga anak. Ninakaw lahat ng pera. Binigyan ng sakit. Consistent, di ba? Until now, consistent siya. Si Satan. To defeat, para ma-defeat si Satan, kailangan ang kasagutan ay consistent ka rin dapat sa Panginoon. Kasi lang, yung ibang born again, nagbo-born again, hanggang 5 taon lang, o ilang, tapos hindi nagpapatuloy. No? Pero buti na lang yung iba, nagpatuloy kahit nadapa, no? Naging consistent pa rin. No? Consistent tayo dapat. Dahil si Jesus, si God, ang Holy Spirit ay consistent sa atin. Consistent pa rin kung mag-aas ka ng Holy Spirit, kagaya ng share ni Pastor Ryan, for 5 years, hindi na siya nagtatangs. Tapos nag-ask siya ulit dito sa lugar natin ito. Muli niya naranasan yung tongues of fire. Hallelujah doon. No? Ako na-receive ko pa yung tong tongues na ito, year 1995 pa. Continue lang nagpapapuno sa Holy Spirit. Hindi lang yun lagi yung salita na natatanggap ko sa Holy Spirit. Hindi, may bagong speak in tongues. Dati yung natanggap kong luma-luma, ito, Griyama Shama, Asalabasili, Chinchinimi, Kuntang-Kuntang. Yun ang sinasabi ko noon. Nung ma-receive ko yun. No, pero pag nagpapatuloy ka sa Panginoon, marami pang ibang word na natatanggap. No? Ang kailangan lang, consistent ka na pinapractice mo yun. Yung iba kasi matapos mag-worship,
no, sumamba sa Panginoon, o during your quiet time, or magbasa ng Bible, nag-pray, no? The usual, we ask, Lord, pahingin ng ganito, ganyan, pahingin noon. Imbis na Panginoon, pahingin noon. Minsan, no? Wala lang masama. Dahil sinabi yan, shinare din ni Ate Shane, no? You may ask of me. Of anything in my name, I will do it. Pero ang tanong, humihingi ka ba? Yun. Consistent naman ako humihingi kay Lord. Panahingi lang, ano? Pero maging faithful ka sa yung, pagiging believer kay Jesus. Importante po yan, no? Na yung consistency. Ano ba sabi ng Bible diyan sa ating pinag-usapan sa 1 Corinthians 15:8? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Stand firm. Pakatatag ka. No? Stand firm. Stand firm in your faith kay Lord. Paano ka magiging stand firm sa faith mo? Dapat consistent ka sa relationship mo sa Kanya. Yung relationship mo sa Kanya, through prayer, consistent ka na ipag-usap sa Kanya. Through the Word, consistent ka. No? Mag-meditate ng Word. Sabi nga ng Joshua 1:8, meditate, eat day and night. Bakit? Pag binimeditate natin ng Book of Law, which is the Word, ano yung pangako? You will be successful and prosperous. Sino bang gustong ayaw maging prosperous? Ako, yun ang target ko nga ngayon. No? Maging faithful lang tayo. Stand firm in faith. Consistent ka sa pag-attend sa church. Tanong mo katabi mo, every, Sunday, umattend ka ng church. Tanong mo katabi mo. Umattend ka ba every Sunday? Ako, di ko naman po tinataas ang, upuan ko, ano ba tawag dyan? Yung bangko. Buhat na born again ako at the age of 18 at buhat nung nag-connect ako sa church. Never ako ma-absent. Hindi pa ako pastor po noon. Ang tagal na yun. 1994? O, 1990, mga 1994. 93, 94. Mula noon, kabataan pa lang, hanggang ngayon na nagpastor na 50 anyos na, consistent every Sunday. Kahit ano man yun ang pinanggalingan mo simbahan, sa protestante, sa born again, at yan, born again na naman. Yan. Consistent. Dapat consistent. Kaso lang, pag hindi alam nyo kung bakit minsan hindi nagiging consistent yung tao, kasi pag walang budget, ng pera, no, magpupuri ka ba kay Lord pa rin? No? Ito lang, mga di nyo lang napapansin. Kami ni Pastor Ella, nag-struggle kami. Lord, yung wallet namin walang laman. Tapos, parang imbitasyon sa amin, no? Imbita. Pag gasolina naman, gasolina na naman. Kaskas na naman ako. Hanggang sa, yung natatanggap ko naman dito din sa church, ipambabayad ko lang din. Kasi, alam niyo naman ko, malapit na naman yung kaso. Sama niyo po sa prayer, no? Sa August 20. Yan, last na yan. In Jesus' name, last gastusan na yan. In Jesus' name. No? Kasi 2 lawyer yung binabayaran ko eh. Ba yun? Sabi ko, ano ba ito? Tapos, ito na naman, Lord, buksan ko yung wallet ko. Wala na naman. Pero consistent lang ako nagpe-pray. Lord, sinabi mo. Binabalikan ko lang yung mga prophetic word o promise ni Lord. Nirelease ng man of God, si John Tax, yung madalas kong kinukwento, at the age of 50 raw, magkakaroon na ako ng financial blessing. At totoo naman, naganap naman. At the age of 50, instant, nagkaroon ako ng bahay. Pamana, ng nanay tatay ko.
Tapos di may umuupa. Muntik niyang nakaway ng kaway yun. Gusto na umalis. No? Kasi nga may nagdi-drill dun sa may dinadaanan ng ng water ng Lamesa Dam. Gusto na umalis. So, anong gagawin natin? Kinontent ko na naman yun. Consistent lang tayo kay Lord. Hanggang sa faithful din tayo nagbibigay ng tithes and offering. No? Kung ano yung natatanggap kong upa, siyempre 10% nun, binibigay ko sa Panginoon. And beyond the tithes, doon napapasok yung offering, yung pledge. Nagpe-pledge po ako, 500. No? Beyond, above the pa yun, tithes. Alam ni Ate Gigi yun. No? As offering pa. Bakit ko sinasabi ito? Kasi consistent tayo dapat sa pagbibigay sa Panginoon. Dahil covenant of blessing ni God yun. Para sa atin. Sa Malakay na sinasabi doon, ibigay niyong bumbu ang inyong mga ikapo at ibubuhos sa inyo masaganang pagpapalaki. Hindi ko kayo nakikita, wala na kayong nilalagay, dinuhulog dito. I hope and pray, consistent kayo kahit sa cellphone ninyo. Sa e-wallet. Si Lord naman ang magtitingin sa inyo yan eh. Hindi ko nakita. Ikaw ba, Jobit, nagbigay ka ba? O ikaw? Ikaw, Jiro, nagbigay ka ba? Di na si Lord, conviction mo yan kay Lord. At kapag ginagawa mo yan, consistent ka, sabi? I will open the windows of heaven and pour out so much blessing. No? Sa halos wala kang kalalagyan. At puprotektahan ka sa magnanakaw, yung devour na yung harvest mo, makukuha mo, hindi na bulok. Kasi pag hindi ka nagbigay sa gawain ng Panginoon, yun ang kapalit. Baka baliktaran, sarado ang kalangitan, walang maibubuhos. May magnanakaw. At sino yung magnanakaw? Si Satan. No? Consistent ka dapat sa pagbibigay sa Panginoon. Di lang nag-church, dapat sa pagbibigay din. Prinsipyo ng Bible, what you sow, you reap. Kung wala kang sinusow, wala kang reap. Di ba? Simple lang. Ito naman, continuous lang din naman kung faithful ako nagbibigay. Sige, Lord. No? Akala nila, pag nagpastor ka, yaman mo. Ang yaman mo pag pastor ka. Kaya minsan, dahil magpunta kay Pastor Ella doon sa page natin, ask ng tulong, financial. Sabi ko, ang may bibigay po namin, prayer. Bakit? Yun ang paniniwala ko po eh. Para mag-manifest sa natural, prayer muna, spiritual muna. Ngayon, kabaliktaran, ginagawa ng mundo, manifesting muna, physical. No? Magkaiba po yun kahit sasabay doon. Manifesting. Yan ang madalas sinasabi nila yung mga sa TV, mga nasa online. No? Yung ano bang tawag yun? Ano bang law yun yung ginagamit nila? Law of attraction. No? At ang Diyos nila si universe. Grabe, sabi ko, iniiba na Lord talaga. Kasi nangalingan ng Diablo, universe na daw. No? Tapos may pumapasok pa nga sa TikTok ko Illuminati daw sila. Pinapasok mo ako Universe, ang Diyos na nila ngayon. Tapos manifesting at pinapasalamatan nila ang universe. Baliktad. Ayan nga, yung nag-create ng universe dapat ang sinasamba si God. Siya yung provider. Hindi yung law of attraction. Sa atin, Matthew 6:33 muna. Seek ye first. Spiritual na bagay muna. Kilalanin mo yung provider, yung deliverer, yung healer, yung savior. Magkaroon ka ng personal na relationship muna sa Kanya. Pag nakilala mo siya, personal, then yun, pwede mong apply. Sinabi ni Shane kanina,
You may ask of me anything in my name. Pero ang tanong, humihingi ka ba? Yun ang kasunod eh. Ako, nung nakaraan, dahil wala talaga kami, sabi ko, Lord, pengin pera. Dami ko babayaran. Sabi ko, dami kong bayarin. Kasi kailangan namin kumain. Diba? Never ako nung nagpastor po ako, sana saluin nyo yung faith na ito. Pag wala kayo, huwag kang hihingi sa tao. Ako ba, nakita nyo, humingi ako sa inyo, kumatok sa mga bahay ninyo. Kuya Don, Ate G, wala kaming bigas. Kumatok na ba ako sa inyo? Jenny C, baka meron ka naman dyan. Ayoko ng ganun. Kasi yun ang tinuro din ng mga magulang ko. No? At yun ang faith ko. Hihingi ako sa provider ko. Si God. O nito, nagpe-pray ako. Lord, pengin pera. Ito na naman, magbabayad na naman ako. Dami mga bayarin. Tapos biglang, boom! Karoon ako miracle money. Saan galing ito? Saan galing ito? And then, ang loob sa atin, yun. Bayaran na natin lahat ng dapat bayaran. Ito na naman, compute. Yan. God provides. Gulat ako. At first time niya sa buhay ko. Woo! Tapos ngayon, nilalakaran ko, yung nirelease naman na prophetic word ni Bishop Greg, no? Na maging businessman daw ako. Ha? Paano? Ang business ko is kingdom, no? Kingdom ni Lord. Pero syempre, paano ka mabubuhay? Parang si Paul. Na-advance niya yung kingdom, at the same time, nagbebenta siya ng tent. No? Para matugunan yung pangangailangan niya. So ngayon, yun ang iniisip ko. Patungo ko doon sa pagbibusiness. Pero paano yun? Paano ka mag-business kung wala kang kapital? Pwede ba mag-business na walang kapital? Mahirap yun. Diba? Dapat may kapital ka. Then humingi ako kay Lord, humingi ako hanggang sa, yun. Binigyan tayo ng pasimula kung paano gagawin. Ngayon, hindi ko naman alam, paano gagawin. Ano bang business? Hindi naman lumaki ako, trinin ako ni Lord, pastor. 20 anyos pa lang ako, pastor na ako. 50 anyos na ako ngayon. May kaalaman ako konti sa electronics, pero matagal ko nang kailan, na naman ako. Mag-aaral ulit. Kaso lang ngayon na pumapasok na, electronics nga, pero digital. No? Ang dami ngayon. Ang bilis ng kaperahan sa digital. Sabi ko, hindi ko alam ito. No? Ngayon, yung sabi nila, pag hindi ka daw pumasok ngayon sa AI, baka mahuli. AI. Ano ba yung AI, sabi ko? OA lang alam ko. Ang importante dito, gusto kong binibigay po yung yung stand firm ka sa faith kay Lord kahit anong sitwasyon mo sa buhay. Kahit wala ka na, manatili kang nagsiserve kay Lord. No? Stand firm in the Lord. No? Be consistent sa lahat ng iyong gagawin. Maging faithful ka. Parang si Abraham. Sabi ni God, umalis ka dyan, Abraham, punta ka dun. Sa lugar na ibibigay ko sa iyo. Anong ginawa ni Abraham? Nakinig lang siya. Okay, sunod ako, Lord. Layas, alis tayo. Lipat tayo. Pangalawa na naman. Andito na kayo. Nagkaanak ka na. Bigay mo naman sa akin yung anak mo. Yes, Lord. Sige, bigay ko na. Kahit parang nahihirapan siya, pero
hinihingi ni Lord. Si Isaac. Tapos yung susunugin na, teka, wag na yan. Ito na lang, meron ng kapalit. Yung hayop. Sino yan si Isaac? Faithful. Stand firm siya sa faith niya. Hindi siya nagdadalawang isip na sumunod sa Panginoon. Ang tanong sa atin, sumusunod ba tayo? I pray, sumunod po tayo sa Panginoon. Stand firm in the faith. Ano man pangangailangan mo, God will provide. God will heal. Minsan, nagising ako, Lord, di ko mabuka yung bibig ko. Ang nangyayari sa akin, Lord? Nalakjo ba ako? Di ko mabuka. Tapos dito parang magang-maga. Sabi ko, ala. Buti na lang, yung bigay nyo nun, yung may init na tubig. Ano ba yun? Hot compress. Yun. Ginanong sa mukha ko, Lord, ano nangyayari sa akin? Sabi naman, parang namamaga ako. Ito ba yung pagkabangga ko doon sa may gate ng bahay ko? Yung pagkadulas ko, pam! Parang lumipat dito. Stand firm lang ako sa faith ko kay Lord. You are the healer, Lord. Tapos wala akong pera. Sabi ko, wala akong pera. Pero, nire-review ko yung pain. Hanggang sa, yun. Okay na ulit. Nabubuka ko na ulit. Ayos. Nireview ko lang yung ano man yung cost. Tapos naka-receive ako witchcraft. Ako, kasi may ginupit ako yung voodoo doll. May nagdala kasi, pinag-pray namin yung isang taon for deliverance. Pastor, meron nga pala akong possession na ito. Voodoo doll. Ba't nasa yan? May nakatusok na puso. Ginupit-gupit ko. Ako, baka ito. I come against spirit of witchcraft. Get out of me in Jesus' name. I burn you now with the fire of God. Sabi kong ganon. Hanggang sa yun, umaayos yung mukha ko. Hanggang ngayon, sa biyahe ni Lord. Tuwing magigising ako, parang akong napaparalyze yung mukha ko ganon. Grabe yan. Tapos ma-receive ko ulit, ano nangyari sa akin? Witchcraft. Yan pala, may kasi nga, patungong kami doon sa yung nangyari last time. Kay Greg Black. Come out in Jesus' name. Grabe, punong-puno yung place. Akala namin, nagsisimula na, 60. Uy, konti lang pala tayo. 60, 50. Hanggang sa biglang 100, 200, hanggang 300. Punong-puno hanggang sa labas. Sa Hillcrest Church, no? Sa Baptist Church doon. Grabe ang ginawa ni Lord, no? Tapos yung mga first time, yung mga pinag-pray namin online, Pastor! Diba, nakita namin. Kayo pa pala yan. Meron mag-asawa doon, in-check. Pinag-pray namin. Doon sila, testify. Kung sino yung nag-connect sa kanila, sa atin, no? Sa church. Dahil gumaling. Testify sila. Tapos yung nakaraan naman, mga sundalong kausap namin. Kasundaluhan. Si Pastor Ella, babaeng sundalo, no? US Navy. Gusto makipag-meet. Tapos yung nakaraan din, retired army naman. Sa US, no? Nakipag-meet sa amin, ito lang. Panisundalo na tayo. Magsundalo na ba tayo? Sabi ko doon sa mga yung sa sundalang kausap ko, I'm also a reserve army ako. Nag-ROTC kasi ako. Master Sergeant yung rango. Sabi kong ganun. Kasi lang, never ako nagpaputok ng baril. Yung ROTC, kasi wala ako, absent ako, yung papuputokin yung M16. Bakit ko naman nasasabi ito? Kasi nga, stand firm tayo sa faith. Ano man ang kalagayan natin? Babalik tayo doon kay God. Stand firm in your faith kay Lord. Wala kang finances? Stand firm kay Lord. Then God will provide. At kapag nangyari po yun, no, yung sinasabi ko, magpasimula ng negosyo, magtatanim ako. No? Magsasow. Para sa bawat isa sa atin, mananagana. No?
At ang prayer ko, sana, pag yung covenant na yon na ginawa natin, gagawin natin kay Lord, kapag kayo na nagana at natanggap niyo yun, i-advance nyo yung kingdom ni Lord. I-advance natin yung kingdom ni Lord. Yun naman ang purpose nun. Kaya, kagaya minsan, pumunta kami kay Kuya Benji, kaibigan ko, nila Pastor Ella, yung patungkol sa bisyong nagninegosyo. Mga kabataan, yung napag-usapan namin last time, ang nagsimulang magnegosyo. Sabi ko, wag lang sana tayong nagninegosyo. No? Kapag natanggap nyo na yung negosyo yan, yung blessing na yan, isama nyo si Lord sa negosyo ninyo. Wag lang yung iba kasi pag hindi kasama si Lord at natanggap yung blessing na yon, wala si Lord dun. Sigurado yun. Bibili sila ng mga material na bagay. Okay naman yun, pero pag hindi kasama si Lord, mahirap. Kaya sabi ko, isama nyo si Lord. Without the Lord, we can do nothing. Apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Maring dumating yung provision na yon, maring yung sa pagpapagal ninyo, fruit of your labor yon. Pero yung continuous blessing, no? Ako, waiting lang ako for that. No? Para, ang prayer ko ganun eh. Isama ko si Lord sa negosyo, ay na-advance yung kingdom ni Lord, at the same time, makabili tayong property. Yun naman eh. No? Akala ko ako lang yung may ganitong naghahadlang ng blessing. Naramdaman ko in the atmosphere, may naghahadlang ng blessing. May mga nag-testify, pare-parehas. Akala ko ako lang, Lord. Yung pala, talagang yun ang bakbaka ng enemy ngayon. No, naghihinder ng blessing. So, anong kailangan kong gawin? To stand firm the faith, you wage warfare in prayer. No? I-rebuke mo yung spirit of poverty, curse, kung may nagka-curse. No? Bakit ako nakakaranas na ngayon ng ganito? Parang walang favor ni God. Eh, ang favor ni God, no? Proclaim the year of the Lord's favor. Luke chapter 4, verse 19. Stand firm ka kay Lord dapat. Magpupuri ka ba kay Lord kapag may pera lang? Eh kung wala, magpupuri ka lang kay Lord kung may promotion. Eh kung wala, eh si Lord naman talaga nagpo-promote. Kung karapat dapat kang i-promote, mapopromote ka. Hindi mo kailangan pakalandakan doon sa pinaka-head mo. Uy, tagal ko na po nag-serve dito. No, hindi mo kailangan magmakaawa. Kay Lord ka lumapit. God will provide. Ang kailangan lang, consistency. No? Ano ba naidulot ng eskwelahan sa atin? No? Yan nga usapan eh. No? Ano daw naidulot ng eskwelahan sa atin? Monday to Friday, papasok, araw-araw, uuwi. No? Sabi nga ng isang yung teacher ko, ng second year ako, sabi niya, you just go to school just to sit, then go home to eat. Sabi nga nun. Araw-araw. Monday to Friday. Punta sa school, uwi. School, uwi. Ilang taon yun? 6 na taon sa elementary, 4 na taon sa high school, 4 na taon sa college. Depende kung 2 years ka lang o 4 years. No? Ang tagal. Pero, ano tinuturo doon? Consistency. Araw-araw ka papasok sa school, bagyo, umuulan, umaaraw, tuloy-tuloy. No? Consistency. Stand firm. No? Stand firm. Yung mga consistent ang kalakaran niya sa buhay, consistent siya sa buhay niya, siya na nagnanagumpay. No? Pansinin mo, kung di ka naging consistent sa pag-aaral mo, di ka nakapagtapos. Diba? Consistency. Ganun din sa faith. Stand firm ka sa faith mo kay Lord. Huwag kang gigive up. Second, be still.
Ang sabi doon, let nothing move you. Let nothing move you. Let nothing move you. Kahit anong batikos, minsan sa atin, huwag magpapatinag. Huwag ka papatinag. Oh, church ka dyan. Kaunti lang nga kayo, sabi ng iba. Church kayo. Limitless God church kayo. Kaunti nyo. Hindi ko tinatanggap yan. Jesus name. Sabi ko, sa isip ko lang. Dadami kami. Tapos nalulungkot ako, di ba nagpe-pray tayo for 12 tribes? Wala na si Ate Aileen sa sa Indonesia. Umuwi na sa Pilipinas. Anong nangyayari? Lord. So be still. Tapos na. Ang Indonesia. Sayang, limitless Indonesia yun. No? Ano nangyayari, Lord? So be still. Asa yung 12 tribes? Pero maganda sa Mindanao. Sa Zamboanga. Consistent. Si Pastor Jerly. Pastor Jerly. Dadalaw kami dyan minsan sa Mindanao. No? So, sama kayo. Sama tayo. Book tayo pa book. Malayo lang ang Zamboanga. Yan. Pero, yan. Bisitahin namin kayo dyan. Be still. Let nothing move you. Huwag kang basta-basta, huwag mo hayang pag may sakit ka, lumapit ka kay Lord for healing. Kung wala kang finances, lumapit ka kay Lord. Be still. Minsan, ginawa na natin ang lahat. Ako, ginawa ko rin ang lahat. Sabi ko, Lord, ginawa ko na po ang lahat. Pero, Lord, ano po bang gusto niyo gawin sa akin? Be still. No? Kahit mga bati-batikos, parang si Noah. Ang daming batikos. No? Sinabi sa mga tao, punta kayo dito sa akin. No? Magsimula tayo gumawa ng arko. Kasi, gunawin ng Diyos sa mundong ito sa pamagitan ng malaking baha. Ulan. Tapos hindi pa nga nila naranasan ang ulan noon. Pero dahil narinig ni Noah, kay Lord, gumawa ka ng arko para sa kaligtasan, no, ng mga tao. Yung mga maniniwala sa iyo, yun, kasama sa maliligtas. Kasi lang walang naniwala, pamilya niya lang at yung mga hayop. Be still, no? Mga hindi nakikinig kay Lord, be still dapat. Buti si Noah, nakinig. At naganap. Kasi lang, yung mga hindi naniwala at di nag-steal kay Lord, namatay. Let nothing move you. Si Noah, consistent. Mahabang panahon. Nagawa ko na po yung arko, wala pa yung ulan. No? Si Joseph, the dreamer, ang tagal din naghintay. Ang dami mo ng pinagdaanan. No? Pero hindi siya nag-complain. No? Napagkamalang rapist, ginawang katulong, pinakulong. Then all of a sudden, no? Prampit nga, nilagay muna siya sa balon ng mga kapatid. Tapos dinala siya sa palas. No? Para maging alipin. Tapos naging prison. Nasa prison. Tapos bumalik sa palas. Pero ano na siya? Governor na. It takes years bago maranasan yung provision, yung promotion. It takes time. Sabihin mo katabi mo, be still ka ba kay Lord? O marami kang complain. Lord, kasi, ba't ito?
Ano ba nangyari, Lord? Ano ba? Parang yung mga kasama ni Moses, nung dumaan lang sila ng konting struggle. Nasa disyerto lang, murmuring. Buti pa, hindi na sana tayo umalis. Doon na lang tayo, balik na tayo sa Egypt. Buti doon, may mga bawang, sibuyas. Dito wala, panay pugo. Coil eggs. Mana. No, panay pugo na lang dito. No? Coil eggs, di ba? Kwek-kwek. Kwek-kwek lang dito. Wala na ba iba? Panay mana. Yung mana na binababa ni Lord yun eh. Tapos kinukuha ng mga babae, binabayot, ginagawang tinapay. Yun ang pagkain nila sa disyerto noon. Walang tubig, pero hinampas lang yung yung rock, may tubig. Kasi nag-complain din si Moses doon. Kaya lumabas na tubig, hindi masarap. Pait. Mapait ang buhay kapag panay-complain ka. Diba? Mapait ang buhay. Kukomplain-complain. Pa-complain. Kami hindi yan nagko-complain eh. So, okay pa ba itong kotse natin? May kumakarang-karag doon sa Sabi ko sa unahan na. Ako, baka mas pudpud na naman yung pedal. Brake pad. Yan. Tapos babiyahe kami ni Pastor Elo. Yung wiper na tumalsik. Alam yung wiper natin. Kaya tuloy, nagasgas yung yung window. No, sumulong. Ano ba ito nangyari? Last ng ulan. Nito lang, Kasi lang, iwa-wiper ko ba ito? Didisgrasya tayo. Kasi lang, mamimili ka, magagasgas yung salamin o mapapakayo. Sige. Yan, kahapon, bumili ako dyan sa DIY. Yun, wiper. Okay, 160 lang. Okay, dalawa, 160 isa. Okay, dalawa. Okay, kinabit ko na. Okay. Saka may gas-gas. At tawa ko yun. Talansik yung wiper. Be still. Hindi ako nag-complain. Huwag ka mag-complain kay Lord. Magsabi ka lang, Lord, ito pa ang kailangan ko. Lord, dami ko kailangan bayaran. Then God provides. No? Consistent ka lang. No? Consistent ka lang kay Lord. Tapos, minsan, teka, parang yung dalawang gulong, malambot. Ano nangyari? May butas. Paano nabutas? Yung isa may pako, yung isa may tornilyo. Ano? Ano nangyari? Sabi ko. Tapos God provides. Yan, okay na naman. Consistent lang po tayo sa Panginoon. Para si Joseph, consistent lang siya. Joseph the Dreamer. Kahit na pinagbili siya ng kanyang kapatid, mga kapatid, niloko, nung yung mga ngalakal, ginawa siyang alipin, doon sa bahay ni Potiphar. Faithful lang siya. Kaso lang pinagkamalang rapist, faithful lang siya. Be still lang. Hindi siya na-move, no? Hindi siya sindak sa ano man nangyayari sa kanyang buhay. Faithful lang siya kay Lord hanggang sa nakulong. Buti na lang, may gift of interpretation ng dream. At yun, na-interpret niya yung dream ng Pharaoh hanggang sa na-promote. Gusto mo ng promotion? Be still. Maging mabait ka lang kay Lord. At sa boss mo. Hindi mo kailangan ibenta yung sarili mo na Yung binibenta mo ba? Yung sinisell mo. Uy, parang ayos ako Pakitang gilis, ang daming reporting. Parang hindi yung mga kasama ko dati. No? Sa reporting na mga achievements sa ministry. Ang daming report. Dami
No, yung dalawang kasama kong pastor. Kaya wala tayong ma-report. Be still. No? Consistency ka lang. Consistent ka lang kay Lord. Let nothing move you. At pangatlo, go all out. Ang sabi doon, always give yourselves fully to the work of the Lord. Fully, hindi halfly. Fully. Buo. No? Buo. Go all out. Hindi yung kalahati lang yung dito kay Lord, yung kalahati. Yung kalahati dito. Fully, buo. Kung consistent ka kay Lord, dapat ibigay mong bumbuo. Sa ngayon, tayo sa Limitless God Church, hindi pa tayo nakakapag-all out. All out talagang all out na all out. Kasi hinihintay pa natin yung ma-release yung SEC registration. At kapag na-release na yon, gas na tayo, maka-all out na tayo. Go all out tayo. Kasi baka isipin nyo, nag-start na tayo, pastor, nag-ano na tayo, hard launch na tayo, nag-hard lunch pa nga. Ibig sa launch, saka lunch. No? But parang paulit-ulit lang yata tayo dito. Hindi po. Abangan lang natin yun. Hopefully by coming August, no? Tapos na yun. Kasi pabalik-balik lang na daming binabago, ganito, ganyan. Pinasbalik ulit. As inayos ulit. Yeah. And hopefully, maayos na. At once na magawa na natin yun, yan, all out na to. Nakikita nyo na ako sa TikTok. lahat ng social media, aabutin natin. Mga kabataan, mag-aabot tayo. Kaya nga, kasama yung sa planning, yung SWOT. No? SWOT analysis. Para pare-parehas tayo ng ginagalawan. No? At yun din ang ano din ni Kuya Don, no? Na sa atin na magkaisa tayo sa lalakaran natin. No? At yun din ang nangaring ko, dapat. United tayo. Once na nag-all out tayo, hindi yung parang all out dito sa kaliwa, all out dito sa kanan. Dapat fully all out, no? Lahat tayo ay gagawa para sa Panginoon in advancing God's kingdom. Consistent tayo. Nagiging consistent tayo. Hindi yung parang, huwag kang ningas kugon. Continue natin gagawin yan. All out. Go all out. Bigay natin ang best natin. Parang si David, binigay niya yung lahat ng all out niya. All out. Ano ba? Kung alam niyo yung story niya, bago siya kunin ni Lord, anong ginawa niya? Tayo siya ng templo para sa Panginoon. Tapos, nag-set up siya ng malaking parang orchestra sa praise and worship. Kung babasahin yung istorya ni David, bago siya mamatay, in-all out niya yung praise and worship na yun. Orchestra, lahat ng mga musicians, sama-sama, yung temple gatekeeper, all out. Bago siya mamatay. Kaya din ang prayer ko, kaninang kaninang madaling araw, sabi ko, Lord, salamat, na kayo po nagpo-provide para sa akin, sabi ko ganon. Lord, salamat, sabi ko, ikaw nag-heal sa akin, wala na yung parang magang mukha ko. Ewan ko, may ganun eh. No? Pagising ka, may nararamdaman ako masakit. I-review ko. Meron pa noon na hindi ako nakatulog. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi ako makatulog. Kahit isang oras. Tapos magmi-ministry kami. Wala pa akong tulog, pero hindi naman makatulog. Tapos yun pala, may witchcraft. No? Pag hindi ka nakatulog, automatic yun, may witchcraft, kaya kakast out niya yung spirit of witchcraft. No? Kinakast out ko yun sa pangalan ni Jesus. Yun pala, yun. Ngayon, magandang tulog ko. No? Pinapaisip kasi natin pinapaisip niya tayo no? Mga negatives, parang mga alalahanin, worry, doubt.
Para importante dito, yung consistency mo kay Lord. Ang sabi doon, always give yourself fully to the work of the Lord. Pagsiserve mo kay Lord, todo. Huwag yung kalahati lang. Huwag ka nagmamadali. No? Minsan sa pagmamadali natin, dito na rin natin maranasan na yung pala yung panahon na ibibigay na ni Lord yun. Yung natandaan niyo yung 5 babae, naubusan ng langis yung isa, yung 5. Yung isa naman, consistent sila na naghihintay kay Lord. Handa sila na may oil. Kaso lang iba, wala na, umuwi na, pagod na, wala na rin langis. Umayaw na, hindi all out. Kaya nung dumating na yung Panginoon, hindi na nila naranasan yung favor, yung blessing. Well, yung 5 na naging consistent sa paghihintay kay Lord, faithful sa paglilingkod, yun, naranasan ng blessing. Hope and praise about isa sa atin kapag ginawa natin ito, anong mangyayari? Anong mangyayari? No? Ang sabi doon, know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi mababaliwala yung mga pagtugtog mo ng gitara, pag-keyboard mo, pagpapalo ng drums, pag upo mo dyan, makikinig ng sermon, o pagtayo ko dito para mag-share ng word, no, sa pagte-technique ko yung job dyan, o bawat isa sa atin, hindi nababaliwala po. No? Kasi lang minsan, hindi ito nila binibigyan ng importansya ng ibang mga tao. Monday to Saturday, busy ka na nga sa trabaho. Yung Sunday, sana bigay mo man lang kay Lord. Si Lord nga, binigay niya yan, time na yan para sa sarili niya. Eh. Nagtrabaho din naman si God, di ba? At yung 7 day, yun na yung binigay niya naman para sa sarili niya, mag-rest. So, ganun din, binigay ito ni Lord para sa atin. No? Buti nga tayo, dito sa church natin, 2 hours lang tayo. Sumubok ka pumunta sa iba. No? Dati naghahanap ako ng church, napadadalawa ng bagong born again ako, napunta ako sa isang oneness. Diyan sa Morato. Alam ko, yun pala, napunta ako sa Jesus Miracle Crusade. Yun. Ang tagal, alas 10 hanggang alas 9 ng gabi. Ba yan? Ang tagal. Ang tagal. Bawal, hindi ka pwede makaalis. Hindi ka makakaalis. Required ka na nun. Buti tayo nga dito, 2 hours lang. Bigay mo kay Lord. Then, yung half day na ito, para sa pamilya mo na. Oh. Para sa sarili mo na. Bigay mo yung best mo. No? At di mababaliwala po yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. At gagantipalaan tayo ni Lord. At sana yun ang prayer natin, gaya ng prayer ni Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. At yun ang prayer ko, as for me and my house, na Limitless God Church, we will serve the Lord. Fully. No? All out. Hindi natitinag kahit maraming pagsubok. Dahil stand firm sila sa faith sa Panginoon.